إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauugol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya tayo ay umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpakupkup kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang dulot ng ating mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sino mang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkaligaw sa pagkatayo niya ng patnubay ay walang sino man ang maaaring makapaggabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang at wala siyang katambal. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ni Allah ay mapasa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa Islam, pinapayuhan ko ng aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O kayong mga mananampalataya, o kayong mga Muslim, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot, at huwag ninyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Katakutan ninyo ang araw na kayong lahat ay magbabalik kay Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. At ang bawat isa ay makikita niya o makukuha niya ang bunga ng kanyang mga gawa, kung mabuti man ito o masama. At sa araw na yun, sa pagharap niya kay Allah, wala ni isa man ang madadaya. Ang kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paksala nais nating ipaalala sa khutbah na ito ay patungkol sa tatong uri ng sabar o pagtitiis sa pananampalatayang Islam. At bilang pagpauna, nais nating banggitin ang talata na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malalhating Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim faliya'lamanna Allahu alladhina sadaqu
وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, inaakala ba ng mga tao na pagkatapos nilang sabihin, amanna, kami ay nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, wahum la yuftanun, ay hindi na namin sila susubukan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ba ang inaakala ng marami sa atin na pagkatapos nilang angkinin na sila'y Muslim na nananampalataya kay Allah, ay hindi na sila susubukin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Bagkus ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay amin ng sinubok iyaong mga nauna sa kanila. Yaong mga naunang mga nagpahayag ng kanilang pananampalataya kay Allah, nagsabing sila ay nananampalataya kay Allah, sila ay sinubok din ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din ang gagawin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid ko sa Islam. Ang bawat isa sa atin ay daranas ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang dahilan kung bakit tayo sinusubok ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang narito, فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Upang malaman at ilantad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsubok na ito sa kanyang mga alipin, kung sino nga ba, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay at tapat sa kanilang pananampalataya kay Allah, at kung sino nga ba yaong mga nagkukunwari lamang at hindi tapat ang kanilang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay kabilang sa wisdom ng pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi bilang parusa, hindi dahil ayaw sa iyo ng Allah, kundi ay upang ilantad kung sino ang tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng mga pagsubok na ito, at kung sino yung ang mga hindi tapat sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok na ito. Kapag siya ba ay nag-iisa, tapat ba siya sa kanyang pananampalataya kay Allah? O baka naman, kapag siya ay nag-iisa, ay hindi na siya nagiging tapat sa pagkapit sa kanyang pananampalataya. Na kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang mga naunang mga Muslim, mga mananampalataya, ay sinubok ng Allah ng higit na pagsubok kaysa sa atin. Ang dumanas ng pinakamatinding pagsubok, walang duda ang mga anbiya, ang mga sugo ni Allah, sapagkat sila ang may mataas na iman, pinakamataas ang pananampalataya at pagsunod kay Allah. Kaya sila rin ang pinakamatinding sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yaong mga sumunod sa kanila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, inaakala ba ninyo na kayo ay papasok na lamang sa paraiso nang hindi dumarating sa inyo ang katulad ng sinapit ng mga nauna sa inyo? Sila ay dinapuan ng matinding kahirapan, kapinsalaan, at niyanig ng labis hanggang sa ang sugo at ang mga mananampalatayang kasama niya ay nagsabi, mata nasrullah, kailan darating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tunay na ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala ay qarib, manapit. Hindi tayo papabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang dumating na pagsubok sa atin, gaano man ito kahirap, kung ang isang Muslim ay nananatili sa kanyang iman, pananampalataya at katapatan kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ng Allah, inna ma'al usri yusra. Tandaan natin ito, mga alipin ng Allah, na pagkatapos ng anumang hirap, pagsubok, kahirapan na dumarating sa buhay ng isang Muslim, kung siya ay tapat na nananampalataya kay Allah, inna ma'al usri yusra. Pagkatapos ng kahirapan, ng kasunod nito ay kaginhawaan, wa inna ma'al usri yusra. Pagkatapos ng kahirapan, pagsubok, ang kasunod niyan, kapag tayo ay nagtiis,
at hindi bumitaw sa pananampalataya kay Allah, na natiling matapat sa Allah, ang kasunod yan mga alipin ng Allah ay gantimpala, kaluwagan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi ng ating mga ulama, as-sabru thalatha anwa'. As-sabru thalathatu anwa'. Ang pagtitiis, sabi ng ating mga ulama, ay merong tatlong bahagi. Tatlong uri ng pagtitiis na dapat malaman ng isang Muslim. Kapag siya ay dinaratnan o dumating sa kanya ang matinding kahirapan, ang matinding karamdaman, ang matinding pagsubok, marapat sa atin, fasta'inu bis-sabri was-salah. Humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtitiis at pagtataguyod ng salah. At marapat din para sa atin, watawasaw bis-sabr. Tayo ay nagpapayuhan ng pagtitiis bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Dahil tayo ay tao na nakakalimot, nagkakamali, mayroong kahinaan, kaya't ang bawat isa sa atin ay palagi ang nangangailangan ng paalala mula sa kanyang kapatid. Mga kapatid sa Islam, ang unang uri ng pagtitiis na binanggit ng ating mga ulama, as-sabru ala ta'atillah. Kailangan nating magtiis, magtimpi, nagtiyaga sa pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magiging masunuri ng isang mananampalatayang Muslim kay Allah kung hindi siya nagtitiis, kung hindi siya marunong magsabar. Kailangan nating magsabar upang masunod ang mga kautusan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha, wastabir 'alayha. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, utusan mo ang iyong pamilya na magsagawa ng pagdarasal at magtiis, magtiyaga sa pagsasagawa nito. Kautusan mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag tayo ay mag-uutos ng kabutihan o magsasagawa halimbawa ng sala o iutos natin ito sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, kailangan nating magtiyaga sa pagsasagawa nito. Kailangan natin ng pagtitiis sa pagsasagawa nito. Pagtitiis upang masunod ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kung wala tayong pagtitiis ay hindi natin magagawang sundin ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang 5 beses na pagdarasal ay kailangan nating pagtiisan upang maisagawa ito. Kaya mga taong hindi nila kayang isagawa ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw ay nangangahulugan na sila ay nagkukulang ng pagsasabar, ng pagtitiis upang masunod ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gigising tayo ng maaga, iwan natin yung ating tulog. Sa tanghali, iwan natin yung ating trabaho. Ang ating pinagkakaabalahan kapag sumapit na ang oras ng pagdarasal. Kailangan natin ng pagtitiis sa pagsunod sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ating mga pag-aayuno, ang ating sariling pagnanasa, ang inumin, ang matinding uhaw, ang matinding gutom, ay kailangan nating tiisin upang masunod ang Allah subhanahu wa ta'ala, upang maisagawa ang pag-aayuno. Ang pagbibigay ng zakat, kailangan natin ng pagtitiis. Lalabanan natin yung ating sariling pagkadamot o pagiging sakin sa yaman upang magampanan ang zakat kung tayo ay obligadong magsagawa nito. Maging ang pag-aaral sa Islam ay nangangailangan ng pagtitiis sa pagpunta sa masjid, sa pagdalo sa mga leksyon. Dahil kung wala ang Muslim ng katangiang ito, ay hindi niya magagawang matuto sa pananampalatayang Islam. Ang pagdalo sa Jumu'ah para sa mga kalalakihan na sa tamang edad ay kailangan din nating pagtiisan. Dahil yan ay kabilang sa inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagpapaliban at pagpapabaya nito ay isang uri ng malaking pagkakasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan sabi ng ating mga ulama, mga kapatid sa Islam, ano mang gawaing kabutihan at utos ng Allah, nangangahulugan na kailangan natin ng pagtitiis upang maisagawa ito. Iyan ang unang-unang uri ng pagtitiis na binanggit sa atin ng ating mga ulama. As-sabru ala ta'atillah. Ang pagsunod
sa mga inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, as-sabru ala ta'atillah afdalu anwa'i sabr li'anna fihi imtithalu amrullah. Sabi niya, ang pagtitiis sa pagsunod sa Allah ay ang pinakamainam na uri ng pagtitiis, sapagkat dito natutupad ang kanyang mga ipinag-uutos. Pangalawa, mga kapatid sa Islam, na uri ng pagtitiis na binanggit ng ating mga ulama, as-sabru an ma'siyatillah. Ang pagtiisan ng isang Muslim na iwasan ang anumang ipinagbawal ng Allah. Pagtitiis upang layuan ng anumang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng muharramat, ang anumang ipinagbawal sa atin ng Allah, tatandaan lagi natin mga alipin ng Allah. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa atin ng kautusan, sapagkat kung ito'y ating susundin, nangangahulugan na ito ay makakabuti sa atin. Tandaan palagi ng isang Muslim na kapag si Allah nagbawal ng isang pagbabawal, ay marapat nating layuan ito, sapagkat nangangahulugan lamang na kapag ginawa mo ang haram na ito, ang pagbabawal na ito, ito ay makakasama sa iyo. Ganyan nawa ang isipin ng bawat isa sa atin. Hindi siya nagrereklamo kung merong pag-uutos si Allah. Hindi siya nagrereklamo o nagtatanong ng maraming katanungan kapag merong ipinagbawal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Muslim, kung nalaman niya na ito ay inutos ni Allah, isusundin niya. Kung nalaman niya ito ay pinagbawal ni Allah, ilalayuan niya sa abot ng kanyang makakaya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ngunit ang sino mang natakot sa pagtayo sa harap ng kanyang Panginoon na si Allah at pinigilan niya ang kanyang sarili mula sa pagnanasa, tunay na ang paraiso ang kanyang magiging tahanan. Ito yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sa sino mang pinigilan niya ang kanyang sarili sa paggawa ng kasalanan, maging ito man ay kanyang sariling pagnanasa o kagustuhan, tunay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang paraiso ay ang kanyang magiging tahanan sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Mga kapatid sa Islam, ang sabar sa pag-iwas sa paggawa ng mga kasalanan ay ang pagpipigil sa sarili laban sa paggawa ng mga ipinagbawal. Pag-iwan ng sala, zina, pagsisinungaling, panihirang puri, riba, panunood ng mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, sugal, bisyo, at napakarami pang mga muharramats o mga pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang yan sa uri ng pagtitiis. Pagtitiis na iwan ng anumang bagay na ipinagbawal sa atin ng Allah kahit pag gustong-gusto ng ating sariling pagnanasa. Kahit pa ito ay inutos ng mga tao. Kahit pa ito ay pag-uutos mismo ng ating mga magulang na alam natin ang pagsunod sa magulang ay wajib. Subalit kung ang ating mismong mga magulang o maging ang ating asawa, pamilya, kaibigan, kapatid ay nag-utos ng pagsuway kay Allah, ay hindi natin sila kailanman dapat sundin. Hindi natin dapat sila sundin. Kailangan nating magtiis na huwag masuway ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, as-sabru an ma'siyatillah min a'zamil jihad. Ang pagtitiis daw upang layuan, iwasan ang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kasalanan ay kabilang siya sa pinakadakilang uri ng jihad. Pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang Muslim na pinipigilan niya ang kanyang sariling pagnanasa, ang kanyang sariling opinyon, kagustuhan, upang hindi niya masuway ang Allah, kabilang yan, sabi ng ating mga ulama, sa pinakadakilang uri ng pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangatlong uri ng pagtitiis na dapat malaman ng isang Muslim, pangatlong uri ng sabar, as-sabaru ala aqdarilahil mu'limah. Pangatlong uri ng pagtitiis
ay ang pagtiisan natin ang anumang mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Maging ito man ay mga masasakit. Ito yung sinabi ng ating mga ulama. Mga masasakit na pangyayari na dumarating sa ating buhay. Kailangan nating pagtiisan yan. Dahil kabilang yan sa itinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinasabi ng ilan sa ating mga ulama, ang sino mang nagreklamo sa pagtatakda o sa dumating sa kanya na hindi niya gusto ay nagreklamo siya sa pagtatakda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kabilang yan sa dapat nating pagtiisan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dahil katotohanan, nasusubukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Darating at darating sa atin yung punto na minsan hindi na natin alam yung gagawin natin. Yung stress, yung depression. Pero alam ba natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na yan ay ipinagpauna na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng mga aya na binanggit natin, susubukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At katotohanan mangyayari ang mga pagsubok na yan. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluhating Quran, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay aming susubukan. Kayo ay aming susubukan sa mga bagay tulad ng pangamba, takot, gutom, kawalan ng yaman o hanap buhay, mga pananim, mga samarat. Subalit ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wabashiri sabirin, magbigay ka ng magandang balita sa mga matiisin, sa mga nagtitiis. Pagkatapos sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagpauna ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang susubukin sa maraming bagay, pagkagutom, takot, kawalan ng yaman, hanap buhay, pagkamatay ng mahal sa buhay, pagkasira ng mga pananim. Kapag tayo ay nagtiis, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wabashiri sabirin, magbigay kayo ng magandang balita, sabi ng Allah, sa mga matiisin. Wabashiri sabirin. Sino ba ang mga matiisin na ito? Ano ba yung katangian ng mga matiising Muslim? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ang mga matiisin na ito, sabi ng Allah, ibigay mo ang magandang balita sa mga matiisin na yaong kapag dinapuan ng kalamidad, ng matinding pagsubok, sila ay nagsasabi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katotohanan, kami ay pag-aari ng Allah at sa Kanya kami ay magbabalik. Tayong lahat ay nagmula kay Allah at tayong lahat din ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinapaalala nito sa ating sarili, mga alipin ng Allah, na ang problema, ang bigat ng pagsubok na meron tayo ay may hangganan kapag tayo ay nagtiis. Ano mang pagsubok na dinanas ng isang Muslim, karamdaman, kahirapan dito sa dunya, dito sa mundong ito, kung siya ay nanatiling matiisin at matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit danasin niya ang anumang pagsubok na yan, ang lahat ng pagsubok na yan, tandaan natin, dito lang sa dunya natin mararanasan. Dito lang sa dunya natin mararanasan yung karamdaman, yung lungkot, yung hirap, yung matinding pagsubok, yung depression na nararamdaman natin. May hangganan yan, mga kapatid, sa Islam. Kapag tayo ay nanatiling matatag sa Islam, nanatiling matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala, merong kabilang buhay, merong paraiso na ipinangako ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga matiisin, sa kanyang mga aliping mga Muslim. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Tunay na makakamit, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang yaong mga matiisin ang kanilang gantimpala ng walang bawas. Eh, tatandaan natin yan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay pagmamayari ng Allah. Tayo ay nagmula kay Allah. At tayo ring lahat ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang hirap pagsubok na dinaranas natin dito sa ibabaw ng mundong ito, may katapusan yan. Manatili lamang tayong matapat kay Allah, matatag sa Islam.
Inshallah, ipagkakaroon sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pangako sa Jannah, na kung saan kapag tayo nakapasok sa Jannah, hindi na natin mararanasan ng anumang kahirapan at pagsubok. Allahu Akbar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. At kadugtong ng talata, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yaong mga nagawaran ng pagpapala at kapatawaran mula kay Allah, mula sa kanilang Panginoon na si Allah, at sila iyaong tunay na napatnubayan. Tanda ng pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng pagbibigay ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Tanda na ang isang alipin ay nasa tuwid, na siya ay napapatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag taglay niya ang mga katangiang ito. Kapag dumating sa kanya ang mga pagsubok, siya ay nagtitiis, siya ay nagsasabar, siya ay nagsasabi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katotohanan, kami ay pagmamayari ng Allah at kami rin ay magbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino mang magsikap na maging matiisin, gagawin siyang matiisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang ibinigay sa isang tao na higit na mabuti at mas malawak kaysa sa pagtitiis. Kaysa sa pagtitiis. Ito yung sinabi sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya na ipaalala sa ating lahat, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na anuman ang dumarating sa buhay ng isang Muslim, mabuti man o masama, kailangan niyang manatiling matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magsasabar siya, magsasabar tayo upang sundin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit tayo na lang ang mag-isang sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang mangyari sa atin, magsasabar tayo upang layuan ang mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At higit sa lahat, magsasabar tayo sa anumang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ito man ay mahirap at mabigat sa ating sarili. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sharra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahanga-hanga ang kalagayan ng isang mu'min, tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ang lahat ng kanyang kalagayan ay mabuti para sa kanya. Ang lahat ng kanyang kalagayan ay mabuti para sa kanya. At ito ay hindi para kanino man maliban sa isang tunay na mananampalataya. Kahanga-hanga ang kalagayan ng isang mananampalatayang ito. Ano ang kanyang kalagayan? Kapag siya ay pinagkaluban ng kaginhawaan, kapag siya ay may natanggap na biyaya, siya ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay nakakabuti para sa kanya. Anumang tagumpay, yaman na dumating sa kanya, siya ay nagpapasalamat kay Allah. Hindi lahat ng tao nagagawa ang ganitong katangian. Sapagkat maraming tao, kapag biniyayaan ng yaman, posisyon, o naging mataas na ang antas ng kanyang pamumuhay, ay nagiging mayabang. Nakakalimot na siya kay Allah. Pero ang ganitong mananampalataya, sabi ni Allah, kapag dumating sa kanya ang biyaya, siya ay nagpapasalamat kay Allah, nananatili siyang mapagpakumbaba at masunurin kay Allah. Hindi siya nakakalimot sa obligasyon niya kay Allah kahit na siya ay mayaman na. At kapag dunapuan naman siya, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ng matinding pagsubok, sakuna, trahedya, karamdaman, katinsalaan, ano man yung pagsubok na yan, siya ay nagsasabar. At ito ay nakakabuti pa rin para sa kanya.
At walang nagtatagay ng ganitong katangian, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, maliban na siya ay mu'min. Tandaan natin, ang isang Muslim ay kaiba sa mu'min. Pag sinabing mu'min ka, nasa mataas na estado ang iyong iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iyong pananampalataya at katapatan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kamangha-mangha, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kalagayan ng isang Muslim. Ano man ang dumarating sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, biyaya man, pagsubok, karamdaman, lahat ng ito khairun lahu, mabuti para sa kanya. Siya ay nagsasabi, alhamdulillah. Mabigat yung pagsubok, sinasabi pa rin, alhamdulillah. Hirap na, sinasabi pa rin, alhamdulillah. At hindi siya nakakalimot sa obligasyon niya kay Allah. Tunay mga kapatid sa Islam, hindi lahat ay binayaan ng ganitong uri ng iman. Dahil marami sa mga tao, kapag sila sinubok ni Allah ng yaman, nakakalimutan ng pagsamba sa Allah. Hindi na nagsasala, hindi mo na makita sa masjid sa pag-aaral. Kapag naging maayos na ang takbo ng kanyang negosyo, para siyang walang pangangailangan kay Allah. Parang wala na siyang pangangailangan kay Allah, hindi na nagsasala, hindi na nagpupunta sa masjid, hindi na nag-aaral, hindi na nakikihalubilo sa mga Muslim. Hindi nakabuti sa kanyang yaman. At marami din naman na sinubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng karamdaman ng pagsubok ng kahirapan, ay naging dahilan din ito ng kanilang pagkalimot kay Allah. Na ang isang mananampalataya, kapag tayo ay dinapuan ng pagsubok, ang unang-unang dapat lapitan ng isang mananampalataya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Fasta'inu bis-sabri was-salah. Magpatulong kayo, sabi ng Allah, sa pamamagitan ng pagtitiis at pagsasagawa ng salah. Pero ito ang nakakalimutan ng marami sa mga nagsasabing Muslim. Kapag sila'y dinatnan ng pagsubok, naiisip ng ilan na ang solusyon dito ay haram. Haram na papatungan pa ng panibagong haram. Subhanallah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito ang turo ng ating pananampalataya. Kapag may dumating na pagsubok, magtiis, magsala tayo kay Allah. Kay Allah tayo unang magsumbong. Kay Allah natin unang sabihin yung ating problema. Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamaawain. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang may kayang lumutas, ang may kakayahang lumutas anuman ang karamdaman at pagsubok na meron tayo. Kung karamdaman yan, walang kahit pinakamagaling na doktor, kung hindi ipahintulot ni Allah na gumaling ka, hindi yan mangyayari, mga kapatid. Kaya doon tayo nakakalimot minsan sa pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng ating mga ulama patungkol sa hadith na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Imam An-Nawawi, ipinapakita nito na ang tunay na mananampalataya ay laging nasa kabutihan. Ang biyaya ay nagiging kabutihan para sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pagpapasalamat kay Allah. At ang pagsubok ay nagiging kabutihan naman para sa kanya sa pamamagitan ng kanyang sabar at pagtitiis. At sabi ni Ibn Rajab, rahimahullah, ang buong buhay ng mananampalatayang Muslim ay umiikot sa dalawang dakilang pagsamba. Asyukur, ang pasasalamat kay Allah, was-sabar, at ang pagtitiis. Kaya anumang kalagayan niya, siya ay may gantimpala pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ni Sheikh Uthaymin, rahimahullah, ang mananampalataya sa ganitong kalagayan ay laging panalo. Ang isang mananampalatayang Muslim sa ganitong kalagayan ay palaging panalo. Bakit? Dahil kapag dumating sa kanya ang mga biyaya ng Allah, ay nagpapasalamat siya, kaya nadaragdagan ang kanyang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag dumating naman sa kanya ang pagsubok, ay nagiging matiisin siya. Kaya dahil dito ay gagantimpalaan muli siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang, sabi ni Sheikh Uthaymin, samantalang ang mga hindi mananampalataya ay kadalasang nawawalan ng gantimpala sa alinmang kalagayan. Wala silang natatamong gantimpala. Ito ay espesyal lamang, kamangha-mangha na katangian ng isang mananampalatayang Muslim. Kapag merong dumating na biyaya, nagiging mapagpakumbaba at mapagpasalamat kay Allah. Nadadagdagan ng kanyang pagsamba kay Allah. Kapag siya ay sinubok ng Allah, ay hindi nasisira ang kanyang pananampalataya, ang kanyang katapatan kay Allah. Bagkus siya ay nagtitiis pa rin. At dahil dito ay gagantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na napakaganda ng turo sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ating pananampalataya.
na kung ito lamang ang ating susundin, kapag merong dumating na pagsubok sa atin, inshallah ay mananatili pa rin tayo sa gabay. Subalit, kung ito naman ay ating tatalikuran, ang katuruan ng Islam sa panahon ng pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na tayo ay maliligaw. Eh, mga kalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kapatid sa pananampalatayang Islam, tatandaan lagi natin ang paalalang ito sa atin ng ating mga ulama. 3 uri ng pagtitiis. Pagtitiis sa pagsunod sa mga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtitiis sa paglayo sa anumang ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtitiis sa anumang itinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ito man ay masakit para sa atin. Patatagin nawa tayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagkaluban niya tayo ng kumpletong pagtitiis. At idalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay huwag maligaw ang ating mga puso. Na huwag tayong maligaw pagkatapos na patubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Idalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin tayo sa ating relihiyon. Ipakita sa atin ang kabutihan, ang katotohanan at biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsunod dito. At ipakita sa atin ng Allah, gawing malinaw sa atin ng Allah ang kamalian, ang kaligawan at biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paglayo rito. At idalangin natin kay Allah na ipagkaloob sa atin ang dakilang tagumpay dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay na tayo ay kanyang ipasok sa pinakamataas na antas ng paraiso. Amin ya rabbal alamin. Ala tusallu ala nabiyikum fa inna Allah amarakum bidhalik haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا جبار يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك أقيم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر